Okay, alright. Update po tayo sa Kimpaw Ganap for today, guys. Heto na naman tayo, guys. Update po tayo sa Kimpaw na kung saan, guys, ay si Paula Avelino na po ay nagdahan-dahan ng nagbuhat ng kanyang mga gamit sa bahay nila Kim Chiu. Aba, may mga ayon dito sa ating legit na sources, guys, ay si Paula Avelino na po ay kaya pala nagkaroon ng alitan before dahil nalaman na pala ni Paula Avelino yung tungkol sa pagsusugal ni Ate Lakam. Pero dahil nga po sa respeto or dahil nga po ayaw niya lang magkaroon ng alitan ng magkapatid, ay hindi niya po ito sinabi kay Kim Chiu. Kaya naman po yung ating legit na sources, sinabihan naman po si Kim Chiu. Yung kasi nga po, si Kim Chiu, guys, ito guys si Kim Chiu, guys, ay kaibigan ng legit na sources natin. Yan yung kagandahan dito, guys, kasi ito si Kim Chiu, very trusted siya dito sa legit na sources natin kasi lahat ng mga kilos na nalalaman kagad ni Kim Chiu. Pero si Paula Avelino, guys, alam niya na yung nangyayari kay Ate Lakam, pero yun nga, ayaw niya lang kasi matawid dahil alam naman natin sa Ate Lakam na mapagduda ba. Kapag mapagduda kasi si Ate Lakam, guys, diba? Lahat ng mga malapit kay Kim Chiu, lalo pag yung ina-advisehan siya na about sa business at pag kinokontra ba yung advice niya tila kay Kim Chiu, ayun na magsabi na dun. Yun na yung papasok yung sinasabi nila na parang hindi pa boss at tila kay Paula Avelino. Yan, guys, yung katotohanan dito, guys. Kaya nga, guys, ay sinasabi talaga ng mga friends ni Kim Chiu na mapakatotoo sana sa Ate Lakam. Dahil dito, guys, dito na lumabas yung cryptic post ng isa nilang kaibigan na sinabi dito na nabuking ka na alam ni partner pero hindi lang kasi sinasabi ni partner yung nalaman niya sa iyo. Kasi ayaw ni boy na magkaroon kayo ng alikan na makakapatid. Sabi niya, kaya nga, ayaw mo si boy para sa kapatid mo. Yun yung cryptic post ng kaibigan nilang isa, guys. Pero siyempre, hindi naman natin, sa sobrang tahimik naman, guys, ni Kim Chiu, ay hindi naman natin alam na may mga problema din pala sila about sa ganyan. Pumutok lang yun, guys, yung kanilang problema nung talagang tinanong na ni Kim Chiu yung about sa pera sa kanyang secretary sa business na. And of course, guys, kahit naman siguro sino. Aba, ito ba naman tong nag-invest ng milyones sa isang negosyo tapos nagtiwala ka sa mismong kapatid mo dahil pinagkatatiwalaan mo pala siya. At the end of the day, dyan na masusubok na yung yung ambisyosa ba, yung pagiging ambisyosa din yung kapatid. Ayon dito, guys, sa ating legit na sources is 300 billion pala yung nawala na pera. As in, ang ini-expect daw kasi ni Kim Chiu, guys. Ayon dito sa ating legit na sources, ang ini-expect ni Kim Chiu is mas malaki yung income dun na business dahil nga napafocus sa atin na kami. Ano si Ate Lakam pa sin makasubaybay sa business nito. Pero hindi pala sa patakalain ni Kim Chiu yung hindi nga, yung akala ng very secured or very something na alam mo na, ay lahat pala yung akala ni Kim Chiu ay nagkamalito na siya. Libre, hindi naman lahat ng ating mga akala ay totoo. May mga akala din tayo na nagkakamali na. Kaya sabi ng mga karamihan, guys, na magpapapapoko tayo. Sabi nga niya. At nilagay natin sa lugar ang lahat. Yun nga po sabi ng mga karamihan. Hindi lang po yan, guys. Mas marami pa nga po nagsasabi din dito, guys, na
yung respeto na binigay ni Kim Chiu kay Ate Lakam since the first day na umasok si Kim Chiu sa PBB, kung paano naging sikat si Kim Chiu or yung mga gawin na ganun ba, ay nakabayad na yung utang na loob kasi tinitignan doon ni Ate Lakam. And of course naman guys, nakabayad naman na daw si Kim Chiu doon dahil lahat naman ng needs na Ate Lakam kay Kim Chiu naman umaasa. Pati nga yung pamilya ni Ate Lakam, alam naman natin yung pamilya ni Ate Lakam, guys. Kay Kim Chiu na umaasa, pati mga kapatid nila ay Kim Chiu na. Kaya sabi nga na makaramihan na bayad na si Kim Chiu sa utang na loob. Pagdating sa utang na loob, bayad na siya. And sabi rin ng mga ibang vloggers guys, ayun dito sa mga nasagap nilang balita ba, ay parang papunta si Kim Chiu guys is nakakonsensya sa kung bakit napunta na sa punto na demandahan na ba magpapatid na sila. Bakit kasi balang araw magkaayos sila ba? Pero sabi naman na maparanihan na kapag hindi daw idemanda ni Kim Chiu si Lakam, uulitin na naman ni Lakam, lalo't alam niya guys na mahilig si Kim Chiu sa mga business. At syempre, kapatid niya yun, guys. Pag hindi nga talaga idedemanda yun, guys, wala talaga, ulitin at umitin pa rin nila kan. Mas maganda na yung bigyan mo siya ng yung kwan ba, bigyan mo siya ng, kumbaga, is challenge. Para sa naman siya mahiya. Alam niya naman na pagdating sa mga ganyan na value, ay hindi na dapat. Siyempre, pahiyakan naman. Paano kayo duman na kayo sa demandahan? Pa yan dapat inisipin din. Lakam, kasi Kim Chiu din, guys. Pero maraming nagsasabi, guys, na naawa sila kay Kim Chiu. Alis mga kaibigan ni Kim Chiu dahil sa nakikita natin sa pelikula, sa mga lawan, sa mga reels, TikTok, Instagram, normal lang naman na sobrang saya ni Kim Chiu kasi hindi mo naman pwedeng yung group dun sa programa ni guys. Pero dapat pakita mo sa mga fans ko na masaya ka na parang wala kong problema. Pero sa likod ng pasiyahan na pinapakita ni Kim Chiu sa atin guys ay may side effect din po na siya ganyan. Yun nga guys, umiiyak si Kim Chiu tuwing naalala na yung nasugal ni Ate Lakam na pera. Imaginin ninyo yan guys, umabot ng 300 million. Yung halos income ni Kim Chiu yan guys. Income niya para na magkaroon ng negosyo. Pero anong ginawa ni Ate Lakam? Yan yung mga challenge guys, sabi nga na mga pipe ni Kim Chiu, yung mga friends niya very close sa kanya. Na don't trust anybody. Kasi pag if you trust anybody, if you trust them, and then, pag trust pa lang sa kanila, iisipin kasi nila yan na you gonna buy them. At lalo pag yung tinatawag na utang na loob, guys, yun napapasok yung utang na loob kasi. Kasi pag may utang na loob pa sa isang tao, sabihin na naman sa yan na, ganito, o ganyan, o ganito. Yan ay yung sinasabi na ba kailangan mong magbayad sa utang na loob. Yan ba guys, yan yung palagi niyang binabato pag may utang na loob kahit sa kapatid mo o kahit sa ano. Yan yung sinasandiran guys. Kaya, sabi nga din na makaramihan din kay Kim Chiu na ituloy mo yung demanda. Huwag mong pahiraling yung salitang magpapatid. Kasi, magkapatid nga kayo, pasumalan, magbuso ka naman sa lahat. At wala namang, okay lang sana kung 10,000 or 20,000 yung nasubal niya. Okay lang yun. Kahit lang 100,000 o pinid, wag lang naman milyones. Yun yung advice nila kay Kim Chiu. Kaya, itong si Kim Chiu ay nag-iisip guys kasi nga masakit talaga, halos milyon nawala sa kanya. Sabi pa nga ng mga iba guys na
hindi daw pwede sa staff kasi makapagkunsina. Baka kasi makayos sila. Kahit na siguro kayo or ako. Kahit siguro makayos mga yun, hindi na rin may babalik kong dati. Kasi lulong na lulong si ate, nilulungan mo ako sa napam. Pero man bang iba tayong chika guys, chika patungkol sa chikahan na nagaganap ngayon guys. Chika natin to guys, chika sa mga maraming chikahan ba. To guys, si mami ni Paolo Avellino ay nagtanong kay Paolo, ayon dito sa ating legit na sources nagtanong pala kay Paolo about dun sa chika na totoo ba yung kumakalat about dun kay Nathan. Syempre guys, kung si mami ni Paolo very function sa dalawa, ayaw niya naman na makitang lonely si Kim Chun. Etong si Paolo, sabi ng mga legit na sources na yun, nagsabi ata ito sa mami niya, sinabi ata yung na dati niya naman. At ayaw lang ng mami niya ayaw lang ni Kim Chun ay ni Paolo Avellino na sabihin ba, even though magjowa sila, ayaw niyang pangunahan. Gusto niya kasi na si Kim Chu ang makadiskubre, pero nabibigay na siya ng pahiwatig dati. Yan yung sabi ni Paolo Avellino. Kaya guys, yung mami ni Paolo Avellino sa ngayon ay very protective sa nangyayari kila Paolo Avellino at si Kim Chu. Dahil alam na kasi yung pinagdadaanan ng Kim Chu. Buti nga, may mga very close friend kasi Kim Chu na nagsasabi na huwag mong itolerate ng kapatid mo kasi tuwing tinatolerate mo yan, malaki yung kanino. Yung mga advice naman kay yung mga very close friend, pati yung mga nasa management guys sa kanila ng network. Ano sang daming nag-advise ng kay Kim Chu kasi nga, ikaw ba naman, milyon na yung may pasok, akala mo laki ng kita. Akala mo pumikita, yung pala lahat ng kita na punta sa kasino. O diba? Hindi mo pa pera yan pera pa ng papatid mo pinakon na sa'yo, tinamanage ng sa'yo. Para sa ganun makita lang kung maging masaya ka ba. At least yung may sarili ka ng negosyo para ganun yung isipin nito. May pag-aabalahan ka na sa buhay, hindi ka na din boring ganun. Hindi, alas kasi yung tinutumbok ng mga pandito guys, mga artista na negosyo. Malakas kasi yung negosyo pag mamanage mo talaga yun, sobrang lakas yun sobrang lakas ng negosyo. Kaya marami mga netizen magsasabi na pag malakas talaga ang negosyo guys, malakas din ang kita na yan. Pag marunong ka lang mag-manage, yan yung sabi ng mga netizen guys. Kaya ito, kalain pag nagtatanong pa na si Kim Chu ay akin na pang about sa incoming ng guys. Naiiba yung usapan, ang dami yung sakit or ganito. Ayun pala yung umpisa na umiiwas na sabaw sa tanong na gano'n. Hanggang sa dumating sa punto na si mismong Kim Chu na yung magtanong sa sekretary nila kung ano na ito ganapan sa negosyo. At yung lumabas na puro out ang pera, kinukuha nila. Yun guys. At itanong si Paolo Avellino, dadapot tayo kay Paolo Avellino guys. Si Paolo Avellino guys ay spotted po siya na naghahapat na ng gamit na papunta sa apartment ni Kim Chu. Kasi nga nadidigin na sila guys. Wow, Paolo sabi nga nila, iba na yung level ng buhay ni Paolo Avellino at si Kim Chu kasi ayaw kasi ni Kim Chu guys na ayaw na maranasan yung past na naranasan na crazy-yan din. At alam naman din natin kung gaano kahirap din naranasan yan. Alam na din natin, hindi lang tayo yung kagaya ng dati. Hindi lang kasi siya ganon. And na-expect naman natin guys na marunong maghandle si Kim Chu sa relasyon nila ni Paolo Avellino.
Kasi very protective si Kim Chiu guys. Very protective kay Paolo Avellino. Lahat ginagawa ni halos. Very protective siya guys. Kaya maraming mga netizen na nagsasabi na maswerte si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Yung mga gamit nga ni Paolo guys, yung mga gamit ni Paolo halos mga gamit or something na kung ano man dyan guys is kita mo yung pagkasikaso ni Kim Chiu sa kanya, kita mo yung expression ni Kim Chiu, kita mo yung lahat at kita mo rin yung excitement ni Paolo tuwing inaayusan siya ni Kim Chiu. Maramdaman mo talaga guys mararamdaman mo yung chemistry nila, mararamdaman mo kung ano na yung meron sa kanina kasi nga halos naman kasi si Kim Chiu nag-aalaga, hindi naman si Kenny yan nun guys. Si Kim Chiu nagtutong effort na maglupo o ganyan para kain siyan din naman. Yung talaga nasikaso pa, marunong pa nasikaso ganyan. Yun yung gusto ni yun yung binagawa ni Kim Chiu at ganun yung gusto ni si Yanin. Pero syempre, hindi mo maiiwasan na darating yung time na may mga broken din. Kaya itong si Paolo Avellino kahit siguro hindi yung style kasi nila ni saya pa-relax na wait. Pero kita naman sa resulta. Pero sa mga fans ng Team Pao, aba, 100% na yan. 100% na yan sila na. Deep in na nga eh. Pero yung petness sa mami ni Paolo yun, excited nung nalaman yung lumipat na si Paolo sa tirahan ni Kim Chiu. Very excited siya guys, as in. Siyempre, excited siya ito dahil gusto niya magkapo. Yun yung willingness sa dalawang ito na sana daw yun, pero naman ako. Hindi naman maibibigyan mo na nila Paolo at saka ni Kim Chiu dahil nga makasal ng kanilang mga pratik at saka kasitatan. Kaya advice ng karamihan sa kanila kung hindi pa sana yun dapat magkaroon yung magkasimilyan mo na si Kim Chiu. Like we're na similyan. Ginawa naman ni Kim Chiu yun, nagpa-similya siya, nagpa-serve ng similya niya. Para if you ready na sa atis yun, meron na. Pero ganon yung kanilang taktika na yun, guys. Kaya, siyempre, si Kim Chiu naman, guys, alam mo naman yun. Halos, binigay niya na ang kanyang yung bang effort. Pagdating sa pelikula, binigay niya na lahat. Alam naman din natin kung gaano pa ganda o kung gaano pa kadalit sa kanila na ayusin yung mga bagay na pwede naman ayusin ni Paolo. Hindi naman, may tampuhan sila yun kaysa, dito sa ating legit kung sususa. May tampuhan sila kasi nga si Paolo nagbubuhat na pero busy pa rin si Kim Chiu sa kanyang shows. Siyempre hindi mo naman may mga fan din na yung babae bigla magagalit kahit wala namang karason-rason. And this is for today guys. Bago tayo mag-end sa ating update, gusto ko lamang po magpasalamat sa ating senior citizen dyan at lagi nanonood sa atin. Maraming salamat guys sa mga senior sa Pilipinas at sa mga ibang bansa. Salamat sa inyong pakikinig at salamat sa inyong pag-like and share. Please don't forget also to share our YouTube channel, Peanut Vlog. At saka, always think positive guys and pray to the Lord kasi ang Panginoon talaga ang totoo sa lahat ng bagay. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.